O eto ang pabagsak ho mga bossing. Alisin ko na din 'to si Roque. Eto ang pabagsak ho mga kababayan sa nakikita ko, 'no? Hindi nilulubayan ng mamamayang Pilipino, eh. Hmm, si Inday Sara Duterte, mga bossing. Ano po ang sabi diyan? Ang sabi ho dito mga kababayan, BP Sara, oh, ilalantad na daw yung mga spy funds sa impeachment. Hmm. Siguro ho si Inday kumpiyansa, kumpiyansa na hindi matutuloy. 'Di ba yung masabi, siguro tinuruan ng mga abogado, eh, 'no? Sabihin mo, hindi ka puwedeng sumuway sa amin, 'no? Sabihin mo mapapagalitan ka kapagka ikaw ay sumuway sa gusto ng mga abogado. Kaya po yun yung sinabi ni Inday Sara Duterte. Sabi po nung mga abogado, "Wag na lang akong kumibo kung ano man o kung ano man." 'Di ba? Yung maging dahilan nila, mapapagalitan na naman po ako, sasabihin. Yung pala gusto ng mga abogado dismiss lang. Biruin mo nagbabayad siya ng sandamakmak na pera sa 16 na abogado. Dismiss ang gusto. Ako sabi ko nga sa inyo kahit paulit-ulit tayo, hindi ho ako papayag, eh. Hindi ho ako papayag, 'no? Milyon-milyon yung ibabayad ko sa inyo. Kinuha ko kayo para linisin ang aking pangalan, para ipaliwanag sa mamamayang Pilipino na hindi ako magnanakaw tapos dismiss lang. Hmm. Ngayon, ang sinasabi dito ng Vice Presidente, ilalantad niya, ilalahad niya kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino si Kokoy Villamin, o sino pa, kung sino sila Jukes de Asim. Anak ng tinapang mga pangalan yun. Kung sino yung totoong Cheljokno, kung yung bang nasa ano nila, nasa papel nila, or yung Cheljokno na nasa prosekusyon. Papaliwanag daw ho yan, mga kababayan. Ang tanong, bakit hindi dati pa? Di ho ba? Ang tanong, bakit pinaabot pa sa impeachment? Di ho ba, mga bossing? O, sino po bang leader ng bayan o sino po bang mga nakaupo ang hinangad na, hindi ako magpapaliwanag dito sa House of Representatives, ipapaliwanag ko na lang doon sa impeachment. Mas gusto ko kasi sa impeachment. Meron po bang ganun? Siyempre ikaw, bilang nakaupo po, no? Bilang may isang posisyon, hindi mo na hahayaan na umabot pa sa impeachment. Dahil pag doon natalo ka, panigurado, hindi ka na makakatakbo. Di ba? Panigurado, kahit na anong posisyon po sa gobyerno, wala na, tablado ka na. Kaya hindi ho ako naniniwala dito sa mga sinasabi nila na magpapaliwanag sa tamang panahon, magpapaliwanag doon sa gusto nilang oras at hindi sa gusto ng ng Kongreso. Dahil kung talagang meron itong mga ito na mga depensa, mga bossing, kahit sino sa atin, kayo i-analyze nyo yung sarili nyo. No? May pagkakataon ka, yung meron kang depensa talaga, tapos yung kumbaga sa barangay pa lang, pwede mo nang ipaliwanag. Like example, kayo, alam nyo katotohanan, gusto kayong dakpin, gusto kayong ikulong sa presinto, binigyan kayo ng pagkakataon na magpaliwanag sa barangay pa lang. Hindi nyo ipapaliwanag doon? Siyempre, ipapaliwanag mo na doon para wag na tayong umabot doon sa presinto. Di ba? Kaya ako naniniwala at pilit po talaga na pinapaniwalaan ko, mga kababayan, yung nasa isip ko na wala itong mga depensa na ngayon siguro tumatahi na kung ano yung mga idedepensa nila. Kasi po kung meron, doon pa lang idinepensa na nila ang sarili nila. Hindi na nila hinayaan na umabot pa ng impeachment. Eto mga kababayan,
nasundan ko po ng buong buo, no? Na-i-vlog po natin yung mga hearing po sa House of Representatives, mga bossing. Lahat po yan nakita natin, no? At inilalive pa natin dito. Nasundan natin yung pagkakasunod-sunod na kumbaga pinagbibigyan silang magpaliwanag. Tinatanong sila lahat doon. Walang impeachment pang nakahain. Wala pa ho, mga bossing. Tinatanong pa lang sila doon sa Kongreso. Sino? Si Mary Grace Piatos. Para saan itong 250,000 pesos na rest house? O, bakit yung pulis o yung dating pulis o kung sino man Poncio Pilato yung kumukuha o nagbibitbit ng confidential funds? Di ba? Bakit walang mga pagpapaliwanag doon sa mga alias na yan kung sino ang mga yan? Doon pa lang ho, mga bossing, wala pang impeachment noon. Di ba? Binibigay pa lang po yung karapatan nila na magpaliwanag. Kaya kung sasabihin ng ating Vice Presidente, kasi may impeachment na kayong hinain kaya hindi na ako nagpaliwanag doon sa Kongreso. Wala pa. At impeachment ho, mga bossing, ang unang pagkakahain, February 5. Di ba? Halos tapos na po lahat ng hearing. Dahil nga po, kaya nga po, umabot po sa impeachment yan, mga kababayan, kasi ayaw nilang magpaliwanag. Basahin natin to. Handa si Vice President Sara Duterte na isiwalat ang mga pinagkagastosan ng confidential funds kapag natuloy ang impeachment trial nito sa Senado. Nakapag-isip na po siguro kung ano yung kanilang mga at kung sino yung mga yon. Pero ang dami niyan, BP. Bukod pa doon sa kung meron man kayong mga iharap diyan sa mga tao na yan, tatanungin pa siguro yan, no? Bakit ganito? Ikaw, Kokoy Villamin, bakit ang pirma mo doon sa doon sa Office of the Vice President ay ganito? At ikaw, empleyado ka din ng Department of Education at iba naman ang pirma mo. Bakit? Di ba? Papaikot-ikutin yan. Masarap pong panoorin yung impeachment na yan, mga boss. Malalaman po talaga natin kung ano yung katotohanan. Makikita natin kung sino talaga yung mga nagsisinungaling. Pagkaho, meron ng sumakit ang dibdib, aray ko. No, hindi na po ako makahinga. Pag may mga ganun na, alam nyo na ibig sabihin nun. Ipit na. Alam nyo na po ang ibig sabihin nun. Malapit ng mahuli, malapit ng mabuko. Kaya biglang sasakit-sakit na po yung dibdib. Kasabay nito, kinontra rin ni Duterte ang pahayag ni Manila Representatives na si Joel Chua, miyembro ng House Prosecution Panel, na kung sumagot sana ang Vice Presidente sa issue ng confidential funds sa mga hearing ng Kamara de Representantes ay hindi na sana humaba ang issue. Parehas. Di ba? Ako, sinubaybayan natin. Si Ma'am Chris Rose, nakasubaybay. Sila Joel Q, nakasubaybay doon sa hearing ng Kongreso. At iisa po ang mga nakita natin. Umiiwas at ayaw nilang sagutin yung mga katanungan sa kanila. Kaya naman po, umabot sa impeachment. Di ba, Marijo? Yun ang katotohanan doon. Ano kaya ang sasabihin ng Vice Presidente? Siyempre, kinontra niya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Di ba yun naman talaga ang ginawa ninyo doon? At pag naiipit na, masakit na ang dibdib, hindi na makahinga, dalhin na sa ospital. Ngayon, ayaw kong sumagot kasi nag-file na sila ng impeachment. Pero hindi pa sila nagpa-file ng impeachment habang nag-hearing sila doon. Sasabihin mo kung sino yung mga nando sa mga aliases. Pero, yung mga yung 16 na lawyer na pinagsama-sama ang utak, ang gusto dismiss. Yung tipo bang
takot sumuong sa laban? 'Di ho ba? Kasi bakit ho? Ma-dismiss man yang impeachment na yan, nakatatak pa din po sa isip natin. Na kaya nila pinadismiss lang yan kasi meron silang gustong pagtaguan. Meron silang itinatago. Kaya nila pinadismiss lang yan, hindi nila kayang ipaliwanag, hindi nila kayang depensahan na hindi magnanakaw ang vice-presidente. Di ba? Simple lang, mga kababayan. Kung ako nasa posisyon niya, milyon-milyon ang babayaran ko sa 16 na abogado. Hindi ko ako papayag. Nasasabihin lang ako, dismiss na, Inday, okay na. Hindi ka na matatanggal sa posisyon. Uy, paano naman yung iniisip sa akin na mamamayang Pilipino, magnanakaw ako? Hindi ako papayag nun. No, kailangan kasama doon sa bayad ko, yung malinis nyo din at maipaliwanag nyo sa sambayan ng Pilipino na hindi ako nagnakaw. Di ba? Ano iwan na lang, sige, 40 million, etc. kung magkano. Napadismiss na namin. Kaso, ang iniisip pa din ng mamamayang Pilipino, magnanakaw ako. At least,